Hello everyone, another day, another vlog. Okay, so ngayon, kwentuhan tayo habang naglalaba ako. No? Dito kasi ako sa, yan, naglalaba muna ako para meron akong panggamit. So habang naglalaba ako, no? Kwentuhan tayo about utang. No? So sa buhay ko, madami akong utang. Una kong sasabihin sa inyo, yung utang ko ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo yung utang ko sa isang corporation, no. Ako ay sinampahan ng kaso BP22 because of the check. Tatlong cheque, tatlong accounts. Okay? Pero hindi natin 'yon titingnan as parang ayaw natin silang harapin. So, harapin natin sila. Last January, sila ay nag-file ng case sa akin. So, BB22, ito ay criminal case. Okay? Sa una kong vlog, meron akong ginawa doon yung sulat ko na panood nyo. So, nabanggit ko doon yung tinatawag na civil case and then criminal case. Okay? So, ito, hindi pa ako nag-aral ng abogado or whatever na law. Ito ay experience ko lang. This is my opinion. Kaya gusto ko munang i-share sa inyo yung pagkaiba ng civil case and then criminal case. Okay? Usapan ito sa utang, no. Ito, this is my situation as of now, this is my experience as of now, and then opinion as of now. So, una, yung ibig sabihin ng cases. The criminal case and then civil cases. Okay? So, meron akong ipapakita sa inyo yung criminal case, okay, na sinampa sa akin na kaso. So, January siya sinimulan. Okay, and then merong 3 months na hearing. And then may mga hearing pa na susunod. Expectation na yon na yung mga nagsasabi na matagal yung case. Totoo po yun, matagal po talaga. No? So, sa mga may utang dyan at merong cheque na binigay sa mga corporation, so nakakaba. Okay? So yung kaya sabi kong civil cases, okay, ito yung utang, okay, na small claims. Okay, pwede ang mangyayari doon, ang kabayaran lang doon ng consequences, kailangan mo siyang bayaran. So, lahat ng asset mo ay kukunin ng Korte Suprema. Kung meron siya nakitang asset mo, kukunin nila yon, liquidate nila. May bangko ka, titignan na lahat ng bangko mo at kukuha sila ng pera doon. Civil cases at small claims. Pag-uusapan nyo kung magkano yung bibigay nyo, magkano yung pwede mong bayaran. Okay? So, pwede ka magsabi kung magkano, pero hindi ka makukulong. So, sa experience ko lang naman, pero yung iba kasi pwedeng estafa. Okay, yung small claims. Pero ang pinaka final judgment kapag civil cases, small claims, civil cases, kailangan mo lang siyang bayaran. Okay? So, yun yung experience ko. Okay, pero hindi natin alam sa future kasi as of now is kinakaharap natin yung mga small cases natin, small claims, dahil madaming nag-file ng civil case, okay, sa akin kasi nga meron akong mga business dati nalugi at hindi ko na nabayaran yung mga loans ko. Okay? So, yun na yung civil case. Madali lang naman eh. Ang pinopoint ko lang naman, hindi kayo makukulong sa civil cases. Okay? So, ito ay experience ko. So, hindi natin alam kung magkakaroon ka ng estafa, pero sa akin, sa ilang nagkaso sa akin ng civil case, is hindi nila ako parang binibigyan ako ng chance para makapag-ipon, mabayaran sila. Ngayon naman, ang pinaka kinakaharap ko ngayon is the BP22, pambansa BP22. Parang basta mayroong ibig sabihin pa yon na ito ay parang
pagsisinungaling talaga na parang ang nangyari kasi, ang ibig nila sabihin is ikaw ay nagbigay ng cheque na may laman dapat. Pero ito ay nung pinasok na nila yung cheque is hindi mo nalagyan o hindi ko nalagyan. So cut ko yung cheque na pinasok nila sa akin. So ang tawag doon is criminal case. Okay? So parang mas mabigat na kaparusahan. Okay? Kasi dahil parang nag-issue ako ng cheque, hindi ko nalagyan ng laman. Okay? That time kasi, yung sitwasyon ko naman is lugi na ako sa negosyo. I will try to build a business sa food bazaar. And then nag-loans ulit ako sa corporation, so hindi siya nag-click. So manalo ko munisipyo na trinay na bazaar, pero hindi nag-click. So ang nangyari, hindi ko ito nalagyan at close account ko. Okay? So ang purpose ko lang naman ba't ko close account is para hindi maapektuhan yung bank ko. Kasi nung una, okay, sa RCBC is nagkaroon na ako ng, or sa ibang bank ay nagkaroon na ako ng bounce check. Okay? Tapos 3 times nilang pinasok yung cheque hanggang nag-close. Okay? So take note, kung gagamit kayo ng cheque, okay, magbabounce ito or mag-close yung account nyo kung 3 bounce check na. Sa experience ko sa mga isa-isang bank, experience ko is nag-bounce yung check ko ng 3 hanggang nag-close yung account ko. So sayang yung mga cash flow ko doon, pero it's okay, that's a learning para din to sa inyo. Okay? So ngayon, yung sa isa kong bank account nag-close ng 3 kasi meron din kasi akong investor dati na nagbigay rin ako ng cheque, hindi ko siya nalagyan. Ang nangyari, pinasok niya ng pinasok, tinagtad niya ako hanggang nasira ako sa isang bangko. So nung nag-open ako ng bank sa ibang bank, di na lang ako binigyan ng cheque. Okay, so ngayon, pag-usapan natin kung paano nagkaroon ako ng criminal case. Okay, ang criminal case, kaya ako nagkaroon ng criminal case dahil ayokong mangyari yung unang nangyari sa akin. Yung nagkaroon ako ng parang bouncing check. Kaya hindi ako nakapag-open ng cheque sa mga bank, sa ibang bank. So, pero yung ATM bank o kaya naman savings bank, pwede pa rin naman mag-open sa kahit anong bangko. Problema lang, hindi na ako makapag-open ng cheque. Okay, so take note, lahat ng mga nagninegosyo dyan, alagaan nyo yung pangalan nyo, yung credibility nyo, wag na kayong gumamit ng cheque. Okay, so pag-aralan nyo muna yung cheque, okay, wag kayong basta-basta gumamit, at pinaka suggestion ko is wag kayong gumamit ng cheque. Okay, kasi damay lahat, kasi centralized yan. Kapag merong isang nag-bounce na check nyo, nag-close yung account, lahat ng bank is nalalaman nila. So, parang pag nag-bounce ka ng check sa isang bangko, pag mag-open ka sa ibang bank, alam nila na hindi ka pagkakatiwalaan. Kasi nga, hindi ka tumutupod sa usapan. So, ganun nangyari sa akin. Ang nangyari sa pangalawang bank na meron akong cheque is hindi ko, or close ko. Kaya ang pinal sa akin is dishonor. Okay, close account. So, wala lang sa akong pambayad nun. So, ang ginawa ko, para lang maalagaan yung pangalan ko, close account ko, and sabi ko, hindi ko siya mabayaran. Hindi siya mabayaran, kaya naghintay pa rin naman sila. Ilang beses ako silang nag-update sa akin, pero sobrang stress na ako noon, hindi ko na alam gagawin ko. Depressed ako, so sakit ng ulo ko. Actually, hanggang ngayon, masakit yung ulo ko kasi I'm still facing the criminal case. Hindi ko to pinagyayabang, gusto ko lang magkaroon kayo ng awareness sa lahat ng mga nagtatry na mag-business sa business world. Kasi sa business world, magkakaroon tayo ng cheque. Okay? Sa mga government, pwede pa rin naman mga empleyado. Pero usually, ginagamit ang post-dated check sa mga businessman. Okay? Kasi ito ay privilege para makapag-cash flow. Okay? Para sa mga products or everything. So, ngayon, meron akong kinakarap na criminal case. Okay? Bouncing check. Okay, so January ako finailan. Okay, tapos nag-meet kami. January, February, March.
Nag-file sila ng January, tapos March, 3 months. Okay? 3 months bago kami mag-usap. March, April, May, June. March, April, May, June. So, June yung pangalawang hearing namin. Okay, so ilang hearing pa kami. And then hanggang ngayon, may hearing. And June, July, August, May, June. So, ngayong June, so dito na nagbigay ng last. Kumbaga, 3 months, parang 6 months. Tapos may 90 days pa ulit. Ito yung final na hearing nyo. Okay, ipapakita na ng isang corporation or nag-file sa inyo ng kaso na ito ay totoo, nag-bounce yung check, dishonor yung check, hindi nilagyan. Kaya ang patong doon or ang criminal case doon, ang consequence ko is kulong. So, 30 days pataas at hindi bababa sa, kumbaga, ang nakalagay kasi doon is 1 year. Okay? Pababa or sa akin kasi baka 1 year pataas yun kasi 3 cheque. So, depende pa yun sa amount. So, 3 cheque at pwede akong makulong. So, hindi ako natutuwa. Malungkot ako. At after ko dito, ipakita ko sa inyo yung sitwasyon ko. So, hindi ko to pinapakita para magpaawa. So, hindi, bilang awareness, bilang lesson sa ating buhay. Hindi ko alam kung buhay pa ako bukas or mamaya, pero gusto kong magkaroon kayo ng lesson sa buhay ko. Nakakaba, nakaka-stress, nakaka-depress. Pero kailangan nating harapin itong problema. Ngayon, ang binigay sa akin ng time 90 days, parang 3 months, June, July, August. So 3 months, ibig sabihin parang 1 year yung hearing. So binigyan tayo ng 1 year para mag-defend. So after the August 11, okay, papakita ko sa inyo yung sulat sa akin. So nabanggit ko dun sa aking vlog hapon na meron akong ginawang sulat. So pwede kong gawin yon na kanta. Time will come. So sulat, nakita ko sa inyo na ito ay papatunay na meron kaming last na hearing or madami pa kasi it's very very hard for me usapang pera. Pero kung titingnan natin, utang lang naman to, di ba? Ito ay debt. Pero habang kinikinto ang sakit ng ulo ko. Totoo lang, discourage ako ngayon. Nililibang ko lang yung sarili ko. Meron akong kinakausap na tao. Blessing para sa akin yan. Pero sa ngayon, parang gusto ko munang pag-isa. Gusto ko munang ikwento lahat ng pwedeng lesson sa ating lahat. Nakaya ko to na sinishare ko sa inyo, pero for the sake lang na magkaroon kayo ng lesson. So, depressed ako ngayon, stress ako ngayon, masakit yung katawan ko, masakit yung ulo ko. Pero I'm trying my best, I'm praying to God na malabanan ko to. Kaya, ayan, kita nyo, naglalaba ako. Ayan. So, salamat sa Panginoon kasi andyan siya. Actually, lahat naman tayo may utang tayo eh. Sa Panginoon, may utang tayo sa Panginoon. Sa mga wala pang Panginoon, nagpapakamatay na sila. So, lahat tayo, meron tayong utang sa Panginoon. Yun yung kasalanan. Na ang kasalanan, ito ay pwedeng matapos yung buhay natin at mawalan ito ng kapuluhan. So, sa mga nadidepress dyan, sa mga may utang, okay, naiintindihan ko kayo. Pare-pares tayong nagpe-pray na gumawa ang Panginoon ng himala. Pero ngayon, I want to share you na bakit buhay pa ako ngayon. Bakit pa ako nagpapatuloy. Mayroon akong malaking debt. Millions to. So, hindi siya normal. Nagkaroon ako ng millions na utang simula nung 18 years old ako. 18 to 19. So, ngayon, 22 na ako. So, nag-start siya ng debt because of many investors, mga tao,
Nagkaroon din ako ng mga credit cards. So, pwede ko nang i-share sa inyo yun. Paano ko siya ino-overcome at nilalabanan. Alam nyo ba, na because of God, nilalabanan ko to. I'm very sad. Yung parang walang nangyayari, parang ganun. Parang wala akong natatapos. Kaya, I'm still praying na meron akong isang strategy na ginagawa para lang ma-encourage. Meron akong natapos. Pero sa ngayon, dumating yung pinaka-bagyo sa buhay ko na pwede akong makulong. Pero sabi ko, if this is the will of God, I will face. And actually, ano na rin yung gusto kong magpakamatay. Araw-araw, yun yung naisip ko, Lord, if you will, ready naman ako. Kung ito yung kalooban nyo, it's okay for me. Bakit malakas yung loob ko? Kasi I have Savior in my life. I have Jesus in my life. Ikaw kapatid, kung wala ka pang Panginoon sa buhay mo, kailangan mo magkaroon ng Panginoon sa buhay mo para makapagpatuloy sa buhay. Simple lang naman, bakit tayo pwedeng mas malagay sa alanganin yung buhay natin? Yun yung tinatawag na hell or impyerno. Sabi sa Revelation 21:8, na lahat daw ng mga sinungaling ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. Simple lang ito, yung pagsinungaling, di ba? Lahat tayo nakapagsinungaling, lahat tayo meron tayong kasalanan. Kaya tayo ay mapupunta sa impyerno. Ang pinakamasaklap doon, may problema na tayo, may utang na tayo. Personally, may utang tayo sa Panginoon. Yun yung pagkakasala. Dahil sabi doon, na lahat tayo mapupunta sa impyerno at walang matuwid kahit isa. Sabi sa Romans 3:10 or sa Romans, na as it is written, there's none righteous, no, not one. Walang matuwid kahit isa. Kaya tayo kapatid, tayo mapupunta sa impyerno. Ang pinaka-hope natin, pinaka-good news na sinasabi ko sa inyo lagi sa aking mga vlog, ay pwede tayong makalabas dun. Kung nag-aalanganin yung ating kaluluwa sa ngayon, sa impyerno, mapupunta tayo sa impyerno, mayroong pag-asa. Ang pag-asa natin, sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos ang nagsabi. Kaya ikaw kapatid, kung wala ka pang Panginoon sa buhay mo, nai-stress ka, nadi-depress ka, nadi-discourage ka, ayaw mo nang tumayo, ayaw mo nang lumaban, ang gusto kong sabihin, at I want to encourage you na magkaroon ka ng Panginoon sa buhay. Para tumayo ka, limagin yung sarili mo, bayaran yung dapat bayaran, harapin yung dapat harapin, the consequence. Kasi ito ay lesson para sa buhay natin. Ang pinakakailangan lang natin, walang iba kundi ang Panginoon. Sabi sa Romans 10:10, if thou shalt confess with thine heart the Lord Jesus Christ, yung pinopoint lang doon is if we are confess our sin. Maging totoo tayo, sabihin nila ng kasalanan natin, hindi mo naman kailangan sabihin sa akin directly, kundi magpe-pray ka sa Panginoon. Ngayon mismo, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay ka, ang kailangan lang natin, humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ating kasalanan at tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Sabi sa last dun sa King James Version, thou shalt be saved. Past tense. Pangako ng Panginoon yun. So if we confess our sin and tinanggap na ng Diyos sa buhay natin, tayo ang maliligtas. Lahat ng mga stressful, depression, lahat ng mga mabibigat na problema, normal lang ang problema, kailangan natin i-accept yun. Pero ang mahirap lang talaga is paglabanan. Kailangan nating paglabanan yung pagsubok dito sa mundo dahil these are very normal. Ang kailangan kasi natin para makapagpatuloy sa buhay natin is ang Panginoon. Ang Panginoon ang maglilikas sa atin sa future beyond the future. Okay? Yun yung impyerno. Kaya pag nanganganib pa, tatakot ka na mamatay dahil sa makasalanan, dahil sa mga nagawa natin, may mga utang tayo. Pero yung iba rin gusto mamatay para matapos yung problema, pero hindi yun yung solusyon sa ating problema, especially sa utang. Ako personally, meron akong utang, pero meron din tayong utang sa Panginoon. Yun yung pinakamabigat na ang judgment sa atin, makukonvict tayo sa impyerno. Pero ang Panginoon, siya ay napako sa krus para bayaran yung ating kasalanan. Kaya ngayon mismo, kapatid, kung wala ka pang Panginoon sa buhay, kailangan mo magkaroon ng Panginoon ngayon mismo. Papasukin natin na Diyos sa buhay natin. Magmakaawa tayo sa Panginoon kasi ang Diyos na lang talaga ang makakabigay ng solusyon sa ating problema. Ngayon kapatid, kung gusto mong magkaroon ng buhay ng
buhay na walang hanggan. Sa langit merong street of gold, merong isang puno 12 fruits, merong tubig doon na as crystal na sobrang ganda. Yun yung pinaka-hope natin. Kahit ako personally, hope ko yun. Kasi itong mundo na to, kailangan natin magtiis dito. At dito sa mundo na to, mas sobrang grabe, sobrang hirap, di ba? Pero merong heaven na yun yung ating pag-asa. Sabi ko sa Panginoon, kung mamamatay na ako ngayon, I will accept. Kasi, na-accept ko na mamamatay ako. Na-accept ko na ang Panginoon sa buhay ko. Na ang Diyos yung magliligtas sa akin. Pero, ngayon, meron pa akong missions to share the gospel. Ito yung gospel na kailangan natin yung good news. Ngayon kapatid, kung nakapag-decide ka na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, magpa-pray tayo. Ito lang naman yung prayer of acceptance, sinner's prayer, at it's between you and God. Hindi kita pinipilit. Sumunod ka or hindi, okay lang naman. Pero ang gusto kong i-encourage is yung mga na-stress, na-depress dahil sa utang. Ang Diyos lang yung ating pag-asa. Dahil time will come, mawawala tayo dito sa mundo. Temporary lang tong buhay natin. Useless lahat. Kaya kapatid, kung gusto mong maligtas sa impyerno, I want to encourage you. Pray tayo, sundan mo ako sa prayer. Let's pray. Panginoong Diyos, ngayon po mismo, ako po ay isang makasalanan. Walang kwentang tao. Pero salamat dahil nakita ko yung katotohanan. Kaya ngayon mismo, ako po ay humingi ng tawad at nagmamakaawa na papatawad niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Panginoon, tinatanggap po kita bilang Panginoon at Hari or King ng aking buhay at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay, Panginoon. Papasukin niyo po ako sa inyong kaharian. Alam ko po na malaki yung problema ko ngayon, pero kayo lang po ang makakasolve nun. Dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran lahat ng aming kasalanan. Salamat po sa kaligtasan. Panginoon, maasa po ako sa inyo. Kaya po yung bahala sa akin. Ito po, aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa Romans 8:1 na wala na daw, hindi ka na mako-condemn, hindi ka na i-judge sa impyerno dahil nakita ng Panginoon yung puso mo at isipan na ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Okay, so ngayon, yun yung tinatawag na meron tayong tinatawag na spiritual birth, na ito yung born again. Okay, ikaw ay naipanganak spiritually dahil wala ka pang Panginoon sa buhay mo kung kanina or kahapon, whatever. Ngayon mismo meron ka ng Panginoon. Kaya congratulations, pwede mong i-take note, June 20 o June 19, 2026 at 3 p.m. o 2:47 p.m. tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. At congratulations. Dahil kung sakaling mang mawala na tayo sa mundo, at least secure na yung ating kaluluwa na sa langit tayo mapupunta. Hindi dahil sa pagmamayabang, pero dahil ito yung pangako ng Panginoon na if we confess our sins, lahat sa Panginoon at tinanggap natin siya as Savior sa ating buhay ng totoo, tayo maliligtas. Sinisigurado ko kung tayo totoo na nanalangin sa Panginoon, nakita yung puso't isipan natin, yung puso especially, okay, tayo ay ligtas na. Ang pinopoint ko lang naman, kung meron tayong faith sa Panginoon, we are saved by the grace of God. Okay? So, kagaya niyo ako na nagpapatuloy. Okay? Mabayarin natin yung ating mga pagkukulang, especially. So, kukunin ko lang yung example, okay, ng final sa akin na cases. So, sa August is meron kaming pinaka-final at ditipensahan ko yun. Pero, bahala ng Panginoon. Wait lang ha. Okay. Okay, so ito yung sulat sa akin. So si Malapas ko yung nagsabi na merong sulat. So sa church namin to pinadala. Nakakaya pero I need to accept. And thank you Ma'am Lani and kay Pastor na binigay sa akin to. So na-accept ito sa
post office nung June 3, 2026. Okay, and then nung Wednesday ko lang siya nakuha nung prayer meeting. So ganito siya. Okay. Yan, PP, ibig sabihin PP versus Biloria, sa akin yun, tsaka yung corporation. Okay, so ang nakalagay dito, yan, ito siya, bouncing check 3, BP22, ibig sabihin criminal case number 97, violation of BP22. Yan. So meron tinatawag dito na salas. Okay, dito yung nakalagay yung checky ko, tatlong check siya. Ito, 1, 2, 3. Yun yung pinigay ko sa kanila nung magbayad na sa ako ng loans ko. So ito yung parang sinabi sa akin. So ayaw kong pakita yung pangalan nung nag-file sa akin ng case. So dito ipipresent yung kung talagang totoo. Sabi dito, number 1, manager or any duly representative of producers. Or so sa isa bang pupunta yung manager na patunay na pinulis ko yung account, and then ibigay yung documents ng cheque. So kasama nila yung bank na kung saan dun ako nag-bounce yung check. Okay. And then yung legal, yung issues, yung consequence, andito siya. Yan, whether or not the accused is guilty of the crime charge. So kung napatunayan nila na nag-bounce talaga, okay, so pwede akong makulong. So niready ko na yung sakit ng ulo. So it's okay, meron tayong Panginoon, bahala ng Panginoon. Then number 2, whether or not the private or vended party corporation is entitled to damage, whether or not the accused received notice of dishonor that is required by the law. So harapin ko yung consequence. Yan. So ito yung date, August 11, 2026 at 2 p.m. kung kailan ako magdi-defense. So binigyan ng din ng araw yung nagbasa akin, nag-file sa akin ng case para ibigay lahat ng documents. Yan. So ito yung perma, okay, ng judge. Yan. So yun lang naman. It's very hard for me, pero I'm prepared and I'm ready, no? Anong plano ng Panginoon, masakit para sa akin at sa family ko, pero magpapatuloy pa rin ako hanggat buhay ako. Okay, sabi nga, meron akong verse na gusto kong iiwan sa inyo, no? Sabi sa Psalms chapter 116 verse 2 ata yun, because he had inclined his ear unto us, sabi doon, therefore I will call upon him as long as buhay pa ako. Sabi doon na habang buhay pa ako, magpipray ako sa Panginoon. So habang buhay pa ako, may pag-asa pa akong manalangin at bahala ng Panginoon sa akin. So hindi pa ako tapos maglaba. Yan, so ito yung nilalabahan ko, no? Pero yan, this is our end of our vlog. Yan. Salamat po sa patuloy na sumusuporta sa akin. At mayroon pa tayong madaming mga discussion about loan at utang. Okay, so pinapakita ko lang sa inyo yung pangyayari para ma-encourage ko kayo. Okay, huwag kayong matakot sa loan. Matakot tayo sa Panginoon. Okay, have faith to God para makapagpatuloy, and God bless. Ingat po tayong lahat. Thank you sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Comment na kayo kung may mga question kayo. Sasagutin natin yan ng taos puso. God bless.